Yo guys, what is up? This is Koro and welcome back dito sa ating channel. So for today, gusto ko lang kayong bigyan ng update dun sa isang video natin, no? Which is all about token 6900. Before start, I would like to clarify na anything I say is not a financial advice kasi hindi naman ako financial advisor and at the same time, hindi ako affiliated dito sa project na pag-uusapan natin. And syempre, hindi rin sila SEC registered. And as always do your own research before anything else or before doing anything else na related sa crypto kasi anything that's related to crypto is risky. So with that said, tara proceed tayo dito sa video natin or update natin dito kay Token 6900. So major update ko lang dito kay Token 6900 kasi guys may mga nagtatanong sa akin, no? Mga ng meme coins, nag-invest sa mga meme coins na tingin nila is papaldo talaga. Ang Token 6900 kasi guys is a meme coin, so hit or miss siya para sa akin. So hindi mo alam kung papaldo or hindi. Pero yun nga, pinapakita ko tong chart ni SPX 6900 kasi ito yung mismong main na token na parang pinagbasihan ni Token 6900 from the name itself. So, possible na beta play siya nitong SPX 6900. And as you can see, sa chart ni SPX 6900, so hindi ko siya ma-analyze kasi hindi naman ako magaling mag-TA, no? Pero yun nga, when it comes to meme coins kasi, I don't think na pwede pa rin talaga siyang i-TA kasi. So, when it comes to meme coins kasi, I don't believe na gumagana yung mga TA. So, I think gumagana na yung mga TA talaga sa mga sobrang large market cap. So, kasama siya sa mga top cryptocurrencies like top 100 and so on. So, yun, with that said, no? Pero makikita nyo naman, nagkakaroon siya ng corrections. Tapos, mag-uptrend pa rin naman siya. So, as you can see, uptrend pa rin naman siya hanggang ngayon. And, yung correction niya last time is umabot ng around 85%. Tapos, guys, tumagal to ng, so sorry, ulitin ko. Ayan. So, tumagal to ng around 50 days. So, by the way, naka-daily tong time frame natin. So, 1 day time frame to. So, right now, yung ATH niya and yung nag-dump siya is 25 days. So, medyo matagal na rin siya from its ATH tapos medyo bumaba siya. Pero, yun nga, hindi natin malalaman kasi looking at this chart, I think nasa support level tayo dito. Banda dito na guys. I think support level yung banda rito guys. Ayan. I think medyo may support tayo dyan. Tapos, malaman natin kung magbabounce siya for possible na angat pa nito. Pero yun nga, ito yung mismong pinagbabasihan mismo ni Token 6900 if ever possible na maganda pa rin siyang play. So with that said, papakita ko ulit sa inyo si Token 6900 and ito yung mismong kanilang main website. If ever hindi nyo pa napapanood nga pala, meron akong dalawang video kay Token 6900. One is created 1 month ago. Ito. So makikita nyo naman yan, possible beta play para kay SPX 6900. So dito diniscuss ko kung ano nga ba si Token 6900. So yung main website nila, pinakita ko dito and other details na syempre related kay Token 6900 and I think na mas importante i-discuss. Dito naman guys, nag-update ako dito. Konting update lang yan. And pinakita ko lang na yung pre-sale nila is gumagalaw talaga and medyo marami talaga nagpa-participate. And yun nga, finally, makikita nyo na sobrang dami talaga nagpa-participate guys. Kasi as you can see, no, 2.5 million yung kanilang hard cap, pero 2.3 million na yung kanilang nare-raise. So, sobrang laki na. And as you can see, pwede mo makita dito yung transaction. Ayan. So, may lumalabas dito guys sa lower right. So, click ko yan para makita natin yung transaction niya. So, as you can see, merong nag-participate few seconds ago. Ayan. So, may bumili ng kanilang token or nag-participate sa pre-sale nila. So, around mga $12 ata to if I'm not mistaken. Tapos, may konting gas. Ayan. So, as you can see, maraming nagpa-participate dito. Tapos, malapit na siya mag-end. So, as you can see, meron na siyang timer na nakalagay. So, ito na yung mag-end na talaga siya. Kasi guys, yung mga last time, yung mga time na ano siya, tawag dito, nagpi-pre-sale sila, yung mga nakalagay ditong timer is token price increase. So, for example, yung timer last time dun sa mga past videos ko, if ever napanood nyo, hindi siya time na mag-end yung pre-sale. Ang time nun is yung parang mag-i-increase yung mismong ating presyo ng pre-sale ng token. Pero dito guys, finally, mag-end na yung kanilang pre-sale after 6 days and 7 hours. So, if I'm not mistaken, no, around August 28, so, August 28, siguro mga 8 PM, if I'm not mistaken, matatapos na yung kanilang pre-sale or 9 PM, no? So, check nyo na lang. Pero yun nga, if ever gusto nyo mag-participate dito, humabol na kayo kasi mag-end na yung kanilang pre-sale. Pero like I said, lahat ng investment natin sa crypto is hit or miss talaga, meme coin man or hindi. Kasi guys, hindi mo talaga ma-foresee kung ano yung mangyayari.
kahit naman yung mga blue chip tokens na nagkaroon ng pre-sale dati, hindi rin naman talaga alam ng mga nag-participate sa pre-sale nila kung papaldo talaga or hindi. So for example guys, sa Solana, I think meron din silang pre-sale dati, no? So I'm not sure, no? Pero check nyo na lang. Pero ang pinaka-sure ko na isang nagkaroon ng pre-sale guys, kasi may kilala akong sumali dito, and pumaldo talaga siya, is yung Avalanche. So as you can see, yung Avalanche is nagpaldo siya dati around 2021. I think nag $100 siya. Tapos yung mga nakasali doon is sobrang paldo kasi I think cents lang nila nabili yung per token nun. So sobrang paldo talaga kahit may vesting man yun or wala. Pero nga, sinasabi ko lang sa inyo yun kasi gusto ko lang sabihin sa inyo na when it comes to crypto, hit or miss talaga, hindi mo talaga alam kung ano yung papaldo o hindi. Kaya as much as possible, i-check nyo yung mga pwede mong pag-investan na pre-sale, tapos i-evaluate mo kung kayang ng risk appetite mo mag-invest doon. Tapos syempre, invest mo lang yung mga kaya mong mawala. Depende doon sa project. So, depende kung gano'n ka-confident sa project, gano'n din syempre kadaming invest mo. Huwag ka mag-all in sa isang project, never mo gagawin yun. And yun nga, at the same time, like I said, depende kung gano'n ka-confident sa project, gano'n kalaki yung invest mo. Huwag kang depende dun sa mga kasabay mo mag-invest. So, for example, yung friend mo is nag-invest ng $100, tapos ang portfolio niya is $100K. So, wala kang panama dun, guys. Yung $100 nun is sobrang barya lang sa kanya. So, huwag mo tapatan yun if ever ang portfolio mo lang is $1K. Huwag ka mag-invest ng $100 tapos risky yung pag-investan mo kasi 10% na ng buong portfolio mo yun. So, sana may make sense yung sinasabi ko. And yun nga, ang main topic lang naman natin dito is yung token 6900, which is mag-i-end na yung kanilang pre-sale. So, gusto ko lang yung bigyan ng update kasi guys, syempre may mga nanghihingi ng update dito and syempre gusto ko lang pakita sa inyo na si SPX 6900, yung mismong main na token na pinagbasihan nila, as you can see, meron sila dito sa description. Ayun, no? Nakalagay naman dito sa description nila, no? Kaya malalaman mo na doon talaga siya base. They gave us SPX 6900, we gave them token 6900. So as you can see, in-encourage nila yung mga, siguro yung mga ibang investors ng SPX 6900 na mag-invest din sa kanila. So malaman natin pagka nag-end yung pre-sale nila and syempre nag-listing na sila kung papaldo pa talaga to or hindi. And by the way guys, this one is powered or nag-token pre-sale sila sa Best Wallet. So if ever hindi ka familiar kay Best Wallet, meron akong video about dyan. So make sure to check that. So I think yun lang guys, no, para kay token 6900. So hindi ko inaasahan na medyo haba yung video. So medyo marami ako sinabi and karamihan doon is puro paalala lang. And syempre make sure na bago kayo mag-invest dito, titingnan nyo muna or i-evaluate nyo kung possible play pa ba siya. Para sa akin personally, possible good play pa siya kasi as you can see, si SPX 6900 is doing good pa din when it comes to their market cap. So I think si token 6900 is a good play pa rin when it comes to meme coin. And syempre, if ever gusto mong participate, lahat ng link natin is nasa description box lang. If ever magkakaroon ako ng additional update dito or sa mga iba't ibang projects na pinopost ko, I'll make sure to post them on all of my socials. Kaya make sure to follow them. Meron akong TikTok, Facebook, YouTube, Twitter, etc. So, lahat ng link natin is nasa description box lang. Yun lang guys, and see you sa ating next video. Ingat!